Organic encounter ba ang hanap nyo? Pwes, itong isang turista, nahanap lang naman ang kanyang forever sa kanyang tour guide. Isa ka ba sa mga nagmamanifest ng organic encounter? Yun bang makilala ang iyong the one, the organic way? No dating apps, no blind dates, natural connection lang. Pwes, may sumakses na raw dito. Mula sa pagvi-video lang ng trending holding hands content ng isang turista at tour guide, ngayon, road to forever na. Connection deprived daw ang 29 anyos na si Rica mula sa Sultan Kudarat. Hindi raw kasi talaga siya palahalubilo sa tao. Bali, work from home po ako. Wala akong interaction with other people. Halos every weekend ay lumalabas ako. Yung nagjo-joiner po ako sa mga travels. Minsan na rin daw kasi siyang na-heartbroken. Fail ang nakadate sa dating app. At hindi rin sumakses sa LDR o long-distance relationship. Pinoy po din siya, pero never po kaming nag-meet in person. So, very complicated po nung situation. Hindi pa naman daw new love ang hanap niya noon dahil ang kanyang pinagkaabalahan, travel goals. Pero habang nasa Siargao, hindi raw magandang tanawin ang tumatak kay Rica, kundi isang tour guide. Pumunta kami sa Siargao Beach Club. Doon ko nakilala si Chris Mar, tapos sabi niya sa akin, hindi daw siya umiinom. Nakatch yung attention ko sa ganong type. Napasabi din ako sa kanya, pag nagkakajowa ako ulit, gusto ko same sa ugali mo. Matapos daw ang kanyang Siargao trip, A week after that, naganahan ako na gumala. So, pumunta ulit ako ng Buda na mag-isa. Mahilig po talaga kasi ako sa spontaneous travel. And nagchat-chat lang po kasi ako dun sa may-ari ng travel and tours. pero tila na nga raw itinadhana dahil ang tour guide niya sa kanyang next travel, ang tour guide din niya noon sa Siargao. Aba naman, sign na ba yan ng organic encounter, Rica? Hindi ko ini-expect na siya pa rin pala yung tour guide sa travel na yun. Doon sa tour na yun, naging close ulit kami. Parang mas nakilala namin yung isa't isa. Hindi na natin to patatagalin pa, mga kapuso. Eto na ang naka-organic encounter ni Rica. Abay, walang iba kundi si Chris Mar, 30 years old at galing din sa isang failed long-distance relationship. Galing kasi ako ng Maynila po. Naging mahirap lang yung sitwasyon dahil umuwi ako dito ng Mindanao. Pag-uwi ng Mindanao, sumabak agad sa pagtutour guide si Chris Mar. Pinasok po ako ng kapatid ko doon. Nirecommend niya ako sa kaibigan niya. Marami na rin mga lugar na napuntahan. At isa na po doon yung Siargao po. Dahil araw-araw magkasama sa biyahe, sina Chris Mar at Rica naging magkalapit daw. 1 year din akong single noon nung nagkakilala kami ni Rica. At ang naging susi raw para magtuloy-tuloy ang komunikasyon ng dalawa, Yung phone ko po ay yung ginagamit sa pag-picture-picture. Sinend ko po sa messenger niya yung mga photos. So nagkaroon po kami ng conversation. yun na pala ang start of something new para kina Rica at Chris Mar. After 3 weeks, nag-book po ulit ako ng tour, which is papuntang Bukidnon naman. And unexpectedly na naman ulit, siya na naman yung tour guide. Matapos ang mahabang tour, ang totoong destinasyon pala nila sa puso ng isa't isa. Sina Chris Mar at Rica naging officially in a relationship na. Wala namang tutol po. Napakilala niya naman ako sa parents niya and then sa pamilya ko din po. At makalipas na nga ang 1 taong relasyon nila, si Chris Mar lumuhod na. Pinag-pray ko po talaga siya. It's a yes! Sa pan na magkasama kami, naiintindihan niya ako, nasasabayan niya yung mood swings ko, and very patient siya, very maalaga. Pero kung akala nyo tapos na ang kwento, eto pa raw ang nakakakilig na good news ng dalawa. Ang pinakabagong lakad nila, walk down the aisle na. Dahil nito lang February 10, sina Rica at Chris Mar ikinasal na sa isa't isa.
samahan mo ako na mag-grind sa buhay para makamit natin yung mga dreams natin together. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para mabuo ng maayos ang ating pamilya. Congratulations at best wishes sa inyo, Rica at Chrismar! Nagbabala ka rin bang gumala ngayong summer season? Baka ito na ang sign na matatagpuan mo rin ang iyong organic encounter. Basta good news, good vibes. Sagot na namin yan. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Lechonero na, good Samaritan pa. Nay, eto yung tulong namin sa iyo, ha? Ang nag-viral na ipon guy, magkano na kaya ang ipon ngayon? Alam mo ba kung magkano? Oo, umabot po ko ng 18, 17. Wow, ito talaga. Sa kasalang ito, bumuhos ang luha ng mga dumalo, pati na ng groom at bride na sina Rodel at Stephanie. Ang ama ng bride na si Tatay Alan, hindi sigurado kung maihahatid siya sa altar dahil sa iniinda nitong karamdaman. Mahirap. Pahiya lang sila. Dahil sa akin. Sa mga kamay nila ipinatutupad ang batas. Tinutugis ang mga sumusuway at bumababoy sa mga patakaran ng lipunan. Pero kapag wala sa duty, ang nasa kamay raw ng pulis na ito, kutsilyo at nagtatagtad ng lechong baboy. Si Mamang Pulis kasi, isa ring lechonero. Crunchy, juicy, at malinamnam. Ganyan daw kasarap ang itinitindang lechon ni Rafael. Ang paraan daw kasi ng pagluluto nito, kakaiba. Imbis na sa ulingan, sa malaking oven ito isinasalang. Ang kagandahan dito, sir, once na mailagay mo yung baboy, wala ka nang gagawin. Iintayin mo na lang yung tamang oras niya, kontrolin na lang natin yung temperatura. Pero alam nyo ba na hindi raw instant ang pag-asenso sa buhay ni Rafael? Nagtitinda raw ng pruta sa palengke noon ang kanyang mga magulang. At madalas, hindi sapat ang kanilang kita para sa gastusin ng pamilya. Yung childhood ko, nakatira kami dun sa one of the depressed area dito sa Cavite. Yung Bagong Po. So doon ako nagbinata, doon lumaki. Dahil sa hirap na naranasan, si Rafael nagsumikap para maiahon ang pamilya. Sa tulong ng kanyang tiyahin na nasa ibang bansa, nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo sa kursong criminology. Siyempre nangarap din ako na sana dumating yung time na makapagtapos. Nahuli man daw, si Rafael naging ganap pa rin na pulis. 9 na taon na nga siyang nagseserbisyo sa kanilang lugar. Pero paano naman kaya siya napunta sa pagiging lechonero? Actually, yung paglilitsonero ko hindi naman totally hands-on. Active pa rin ako sa police service. Yun, yung pagpupulis ko, pagka walang pasok, yung paglilitsyon naman yung inaasikaso natin. Nagsimula lang daw si Rafael sa Made to Order noong 2019 hanggang unti-unti itong nakilala ng mga tao. Pero bago pa man daw sila magkaroon ng big break, dumating ang pandemya. Kaya ang litsunan, nagsara. Ito nga raw ang nag-udyok kay Rafael para unti-unting malulong sa sugal. Na-divert yung attention ko from business to gambling. Doon na nagka-problema, doon na nagsimula lahat. Nang malubog sa utang, tila dito na raw nauntog si Rafael at napagtanto ang masamang epekto ng kanyang bisyo. Maraming beses ko kasi na-encounter yung, na-experience yung rejection na yan. And yun yung isa sa ayaw kong mangyari sa ibang tao. Para makabangon,
Muling binuksan ni Rafael ang litsuna noong 2023. Sa lechon, nagsimula ako walang puhunan. May isang tao na nag-order sa akin. Ang ginamit ko na puhunan, yung down payment niya. Tapos from there, nagdara-diretso na. Dito na raw nagsimulang umingay ang kanyang negosyo. Yung lechonan ko, nakilala siya through social media. Kasi nga, sabi ko, gagamitin ko yung social media para ma-introduce yung product. 7 ng umaga, dahil na natin kay Abisito. Ito nga pala si Pulichon, ang pulis na lechonero. Ito nga pala ang ganap ng buhay ko. Pumatok sa mga customer ang nag-uumapaw na lasa at sarsa ng kanyang lechon. Pero hindi lang daw sa lechon galante si Rafael. Ito pa masahin niyo pa, Wes. Pagkatapos niyo kumain, mag-ingat kayo ha. Mapagbigay rin siya pati sa ibang mga nangangailangan. Pero nagpakasakali lang po ano Pambilin yung gamot. Bayaran niyo na bukas. Para wala na kaisipin. Isa sa mga natulungan ni Rafael, si Nanay Maya, caretaker sa Himlayan Caviteño. Ang kinikita raw niya, depende sa dalaw ng kanyang hawak na puntod. Napakahirap ning kung hindi ako tutulong. Kasi wala, ang sinasabi naman ng anak ko maliit lang. Ngayon yung aking apo, 2 years na nga hindi nakapasok. College na dapat yun. Ang tanging hiling na lamang niya, magkaroon ng puhunan para sa kanyang ibebentang balot at penoy. Nang malaman ang kalagayan ni Nanay Maya sa buhay, si Rafael hindi nagdalawang isip at binigyan ito ng tulong pinansyal. Ising niya, binabahagi niyan. Marami na natulungan yan. At ngayon, kasama ang Good News Team, si Rafael may pahabol pang biyaya para kay Nanay Maya. Hayaan natin na ibalik natin yung konting tulong. Kung ano man yung mga blessings na natanggap natin ngayong taong 2025, tulungan natin si nanay. Ito na yung mga bibigay natin para kay nanay. Tara, bigay na natin. Nay, ito yung tulong namin sa iyo, ha? Tapos ito, Nay, konting halaga para makatulong sa ano mo. Sa hanap buhay ba, yung puhunan mo sa pagbabalot? Si Nanay Maya, walang pagsidla ng ligaya. Actually, hindi ko nga alam kung advocacy ko to o nakasanayan ko na eh. Basta ang alam ko, masaya lang ako doon sa ginagawa ko. Never ako nag-expect ko ano man yung binigay ko, kung ano man yung babalik. Ano yun? Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin si Rafael sa pagtulong, mapabata man o mapamatanda. At dahil sa pagiging good Samaritan niya, tila bumabalik kay Rafael ang good karma. Safety and proper cooking. Nakuha niyo po. Laking pasasalamat kasi niya na lalong lumalago at nakikilala ang kanyang negosyong lechon. Kung gusto niyo po maraming tangulan na may konting lilo, pwede. Ang pagtulong sa kapwa, wala sa estado ng buhay. Sabi nga nila, ang mas nakaunawa sa mga may pinagdaraanan, ang mga tulad ni Rafael, na minsan ding nabigo, Ganyan talaga si nagsumikap, nanay, emotional at talaga. ngayon, handa nang magbahagi ng biyaya. Nakaipon ba kayo nung nakaraang taon? Itong kapuso natin, halos 400,000 pesos lang naman ang naipon sa kanyang alkansya. Malapit na tayo makakalahati ng taon. Sa gitna na nga ng pagtaas ng mga bilihin at malawakang krisis sa gasolina. Ang tanong, kamusta ang pag-iipon mga kapuso? Nalalamnan pa ba ang inyong alkansya? Ang 41-year-old na si Matt mula Quezon City, nakamaleta lang naman ang pera. Pero hindi raw galing sa flood control ha, kundi iniipon niya sa alkansya. Pag walang maliit, pag sa plastic lang eh. So, maletas, dinala namin sa bangko, doon ang diniposita namin. At ibabahagi raw niya kung magkano ang kabuuan ng kanyang naipon. So ayan, binubuksan ko na yung mga alkansya ko. Abangan! Maniniwala ba kayo na bago maging ipon master, si Matt, dati raw palang pasagulero? Masakit ang ulo ng parents mo yon. Halos parang ang nangyayari po kasi noon, yung lagi na lang ako nasa labas. Pagka minsan na nga lang umuwi si mama, napapatawag pa sa barangay. Kasi napaaway anak niya, ganun.
So medyo magulo talaga. Ang nangyayari kasi is yung parang pride na pag sisikat ka pag napaaway ka, sikat ka pag takot sa yung mga tao. So, yun ang motibasyon mo na Yun yung sumikat dati. ka dahil Oo, doon. parang sumikat sa sagang. Oo. Pero pursigido ang kanyang ina na ituwid ang kanyang landas. Kaya muli nitong inilayo ang anak sa gulo. Bumalik si Matt sa pag-aaral at kumuha ng vocational course na computer technician. Ang nooy buntis na kasintahan ang nagmulat sa mga mata ni Matt na magsimula magbago. Nung nagkaroon ako ng anak, doon ko na naramdaman yung pressure. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan, ang bata sa sinapupunan nalaglag. At sa kakulangan ng pera, nahirapan din si Matt maghanap ng pambayad sa ospital. Na-pressure na ako nung miscarriage kasi isipin mo, nasa ospital po kami. Wala akong mahinga ng tulong. Baga, yung pinasok ko, wala na akong ambag sa bahay, dagdag consumption pa, parang gano'n. Wala kayong pambayad. Since may pera naman sila, so sila muna yung sumagot. Pangako ni Matt sa sarili, mabiyayaan lang siya ng pagkakataon bumangon. Itutuwid niya ang lahat at sa buhay ay magsusumikap. Hindi rin nagtagal, tila dininig siya ng langit. Almost 1 year, yan. Tapos nabuntis ulit. Itsa-pera muna yung barkada, tigil ko muna yung mga bilyar ko, yung pag-inom-inom ko, talagang titipirin mo. Si Matt, todo kayod para sa pamilya. Nagtrabaho bilang isang call center agent sa loob ng 9 na taon at dito na rin natutong mag-ipon ng paunti-unti. Sumubok ng iba't ibang mga pagkakakitaan at naniwala siyang kaya niyang umangat sa buhay. Nagkaroon ng 3 anak si Matt. Bagamat naghiwalay sila ng dating kasintahan, mas nagpursigi siyang magtrabaho para sa pamilya. At ang naisip niya para may perang mahuhugot sa katapusan ng taon, mag-ipon sa alkansya. Ang dating salat sa pera, unti-unti nang nakakabangon. At hindi lang yan, dahil nakahanap muli si Matt ng babaeng nagpatibok ng puso niya. Nakilala ko siya, ang first impression ko sa kanya is parang gangster, dahil lumaki nga siya sa kalye. Pero ngayon, nakita ko na malaki yung pinagbago niya dahil nakita ko kung gaano siya kasipag, sobrang pursigido na maging successful. Kaya ang pag-iipon, ginawa na nga niyang yearly goal. At dahil mas malaki na ang naitatabi ngayon, hinihigitan niya ang kanyang ipon kada taon. So, ito yung 2023 na ipon ko naman, umabot siya ng 78,000. Tapos 2024, lahat na naka-vlog na, 172,000 na. Nilaan ko yun for gifts sa December. Sa nanay ko, sa kapatid ko, sa asawa niya, sa mga pamangking ko, and syempre sa mga anak ko, sa ibang mga relatives. And then syempre yung the rest, pinapaikot ko. Kaya dagdag ako ng sasakyan. Hindi para gamitin, kundi para pagkakitaan. Ang pinaka-goal daw kasi ni Matt, palawigin ang kanyang ipon para sa kinabukasan ng mga anak. At sa huli niyang ipon challenge nitong 2025, ang kabuang halaga ng naipon niya umabot na ng halos 400,000 pesos. Binilang namin, umabot siya ng 386,000 and 600 pesos. Sa mga gustong mag-ipon, minsan kasi iniisip nila na kailangan ko ng malaking income para makapag-ipon. Actually, hindi mo naman kailangan mag-start sa malaki. Kailangan mo mag-start sa kung anong kaya mo. Basta ang mahalaga, inumpisa mo mag-ipon. Kasi pagka inumpisa mo mag-ipon, talagang magkakaroon ka ng resulta. Patingin nga ng alkansya. Ito siya. Bakit magaan? Puro buo po ito. Actually, hindi mo na. Papel. Papel, puro papel. Hindi siya barya. Dati ho, barya ang iipon ko. So sabi ko, kung nakakapag-ipon ako ng barya sa isang taon, tapos ganito nakalaki, what if gawin kong buo? Pero Matt, nakakatakot o kung mawala Mawala, yan, dapat ilagay mo sa bangko. After naman, every December nilalagay ko sa bangko. Patingin. Kasi pag sa bangko, lagi ko nakikita, ay may pera pa ako, okay lang baka. Natetempt ka, may makita akong nagastusin. bilhin, di ba? Parang ganun. Ito to, alam mo ba kung anong laman ito? Magkano? No, umabot pa po ng 80, 70, 100 din, di ba? Wow, ito talaga? Maganda. Pa,
Okay ah. Kasi pag napuno po yan, nasa 120,000. Pag siksik na siksik dito. Pagka may pattern po kasi siya, pag sinundan pong pattern, automatic yan, makakabuo ka ng 107,000. Pero ang ginagawa ko kasi, wala akong 20 pesos dyan. Ang nilalagay ko, 150, 500, tapos sometimes 1,000. Pagka hindi po ako nakapaglagay ngayon ng, let's say, di ako nakapaglagay ng pera this day, kinabukasan, either maglagay ako ng doble at triple. Talaga? This year kaya, magkano kaya ang mahihit mo? Ang goal ko, lumagpas ako ng kalahating milyon. Samantala, sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin at gasolina, narito ang ilang tips para makatipid at kahit pa konti-konti ay makapag-ipon pa rin. Bawasan ang gastos para sa mga hindi mahalagang bagay. Sa halip ay pagtuunan ng pansin ang pag-iimpok para sa emergency fund. Maghanap ng mga bilihing may discount at kung may gamit na nasira, ikonsidera ang pagpapaayos muna rito o pagbili ng second hand. Kung may mga binabayarang bills at utang, i-prioritize ang may matataas na interest para lumuwag ang cash flow. Ngayong mataas ang halaga ng krudo, bawasan ang paggamit ng sasakyan kapag aalis ng bahay. Maaring gumamit ng public transport o maglakad kung malapit lang. Kung nakasasakyan, maiging magsabay na ng ibang gagawin o kaya'y mag-carpooling. Huwag itodo ang apak sa gasolina. Alisin ang mga nagpapabigat na gamit sa sasakyan at tiyaking nasa kondisyon ang mga gulong nito. Ang kwento ni Matt, patunay na basta't may determinasyong magbago, kaya mong umasenso. At mas lalo pa itong nagiging makabuluhan kapag ibinabahagi sa pamilya at sa kapwa. Amang hirap ng kumilos dahil sa sakit, pinilit magbigay ng mensahe sa kasal ng pinakamamahal niyang anak. Nito lang nakaraang taon, sa kasalang ito, bumuhos ang luha ng mga dumalo. Pati na ng groom at bride na sina Rodel at Stephanie. Pero hindi dahil may tumutol sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang naging problema raw kasi, ang ama ng bride na si Tatay Alan, hindi sigurado kung maihahatid siya sa altar dahil sa iniinda nitong karamdaman. Sobrang importante po. Matagal na rin talaga na hinihintay ni Papa. Meron po kasi akong mga anak sa una. Nag-aalala sila sa akin kasi baka daw walang tumanggap sa akin, walang magyaya na magpakasal sa akin. Si Tatay Alan kasi, hirap nang magbalanse ng katawan at kusang gumegewang ang bawat galaw dahil sa karamdaman niyang Parkinson's disease. Mahirap. Lalo na yung galaw ko. Nakapagod. Nakapahiya lang sila. Dahil sa akin. Ang marcha patungong altar ng mag-ama, matupad kaya? Bata pa lang daw si Stephanie, idolo na niya ang kanyang ama na si Tatay Alan. Hindi lang daw niya sinisikap ibigay ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, pati sa bahay, maasahan din daw siya. Masipag sa bahay, mahilig magluto, mahilig mag-ayos ng bahay. Tapos nagtatrabaho po siya nung time na yon para sa amin. Si Tatay Alan, bagamat istrikto, lagi raw may advice pagdating sa kanyang love life. Lalo pa at minsan na raw itong nabigo sa pag-ibig bago mahanap ang true love. Stricto din, pero kinakausap po niya kami na ganito, dapat wag mo na kayong masyadong magseryoso. Pero taong 2013 daw, sa edad na 45, una nilang napansin ang panginginig ng kamay ni Tatay Alan. Inakala raw nilang na-stroke ang kanilang padre de pamilya. Parang yung kamay niya nanginginig na. Pero parang hindi lang namin masyadong pinansin. Tapos yung tumagal, yung katawan niya na yung gumagalaw. Hanggang isang araw, nakumpirma mula sa mga espesyalista na sumuri kay Tatay Alan na meron siyang Parkinson's disease o yung karamdaman kung saan tinatamaan ang nerve cells sa nervous system ng isang tao. Dahilan para bumagal ang kilos nito at makaranas ng panginig sa katawan na kanya na raw bibit-bitin habang siya'y nabubuhay.
Pag nakainom ako ng gamot, nakawala yung nginig ko. Nakakakilos ako. Nakakagawa ako ng gawain bahay. Dahil sa kanyang kondisyon, ang naging dasal daw noon ni Tatay Alan, makahanap ang unika iha niya ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Kaya noong umusbong ang pag-iibigan nila ni Rodel, minahal na rin daw ito ni Tatay Alan na para na rin niyang anak. Si Papa, tahimik lang. Hindi ho siya yung parang mapangaral na talagang lagi nag-a-advise. Pero alam namin na andun siya, nakasuporta sa amin. Makalipas ang 7 taong pag-iibigan, ang dalawa, natuloy rin sa simbahan. Pero dahil hirap ng kumilos ang ama, nawala na raw ng pag-asa si Stephanie na makakapagmarcha pa ito sa altar. Pero para kay Tatay Alan, hindi pwedeng hindi siya makarating sa dream wedding ng kanyang unika iha. Si Tatay Alan, paggewang-gewang man, panay pa ang paggalaw at panginginig ng katawan at halos matumba na sa paglalakad. Pero buong puso at lakas pa ring inihatid ang kanyang anak na si Stephanie sa altar ng simbahan. Si Papa, nakikita ko na talagang nilalabanan niya yung sakit niya, na kahit talagang inaatake na siya noon, pinipigilan niya talaga na yung kamay niya nilalagay niya sa likod para lang po hindi masyado siyang gumalaw. Wala ka na kami sa simbahan. Titingin na sila eh. Pero kinaya ko para sa anak ko. Iba po talaga yung moment na yon para sa amin. So ako talaga, hinahawakan ko siya ng mahigpit na minsan ma-out of balance na kami. Pero talagang inaano ko yung sarili ko na huwag kaming matumbang dalawa. Buong higpit ding niyakap ni Tatay Alan ang manugang na si Rodel. Kaya ang mga saksi sa kasalan, napaluhan na rin. Sa tuwing naiisip ko, binabalikan ko yung mga videos namin, talagang umiiyak po ako. Kasi alam ko na nahirapan talaga yung papa ko at tiniis niya yun para sa akin. Hindi lang sa simbahan, sa reception ng kasalan, si Tatay Alan nagbigay pa ng madamdaming mensahe para sa bagong kasal. Rodel! Ikaw ang bahala sa anak ko. Alam ko mahal na mga imig ka. Kapagpasalamat na ako sa mga magulang mo. Nagtinanggap nila siya hindi. Katali. Mahal mo si Rodel. Rodel, mahal mo si Stephanie. Mahal mo mga anak mo. Alam kong nasa puso niya yon na masaya siya. Alam ko po, ramdam ko talaga yung pagmamahal ng papa ko at yung tuwa po niya para sa amin. Si Stephanie, hindi raw nasabi ang kanyang personal na pasasalamat nung araw ng kasal. Kaya isang sulat ang kanyang inihanda bilang sorpresa sa pinakamamahal na tatay. Dear Papa, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Mahal na mahal ko po kayo at sana maging mas malakas pa po ang inyong pangangatawan at palagi ko pinagdadasal na wag po kayong pabayaan ni Lord. Alam ko marami pa tayong time na magkakasama, kaya susulitin po natin yun pa. Maraming salamat po sa inyo at saka mahal na mahal ko po kayo. Samantala, enjoy naman daw si Stephanie sa kanyang bagong tungkulin bilang isang misis. Si Tatay Alan naman, tuloy pa rin ang therapy at pagpapagamot. Sa kabila ng iniindang karamdaman, patuloy pa rin daw nitong ginagabayan ang bagong kasal na anak. Pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Pero wala na nga raw masasaya pa kung sa iyong pagmarcha patungo sa iyong Prince Charming, ang nasa tabi mo, walang iba, kundi ang kauna-unahang lalaki sa puso mo, ang iyong minamahal na ama. Sana'y napangiti kayo ng mga kwentong good vibes na hatid namin sa inyo.
Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.